Albay PDRRMO, naka-alerto sa banta ng lahar flow sa Bulkang Mayon. Iba pang mga residenteng binaha, sinagip ng mga rescuer. Sa dami ng sakuna, dapat talagang magkaroon ng shift ng priorities. Yung austerity measure na yan ay talagang ipapakita. SONA should not be projected as an event for the elite. Ilang hakbang planong gawin sa Kamara para sa simpleng pagdaraos ng State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? Pamahalaan humahanap na ng alternatibong paraan para maturuan ng mga estudyante sa gitna ng suspensyon ng mga klase tuwing may kalamidad. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. PNP Chief Police General Nicolas Torre III, sinimula na ang practice para sa posibleng boxing match sa Linggo laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Nahirapan po talaga sa CR. Kasi syempre, ang CR po dito lang, saka doon po, sobrang dami. Parang hanggang 4th floor po kasi yung tao eh. Mahigit 35,000 mga individual na nanatili sa mga evacuation center sa Quezon City. Kakulangan sa mga banyo, problema ng mga evacuee. In fact, ang number one consultation sa evacuation center, respiratory infection, ubo-sipon. Yan ang usong-usong sakit pag ganitong tag-ulan. Yan ang influenza-like illnesses or acute respiratory infection, ubo-sipon. Posibleng hawahan ng sakit sa mga evacuation center. Mahigpit na binabantayan ng Department of Health. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi inaalis ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang posibilidad na itaas sa signal number 4 ang bagyong Emong kapag naglandfall ito sa La Union o Ilocos Sur bukas. Gayunman, inaasahan namang hihina ang bagyo sa araw ng Sabado. Ito ang balita ni JP Nunez. We're not ruling out the possibility, sir, na tropical cyclone with signal number 4 po. But kung possibly nasa upper limit ng typhoon category yung marireach itong lakas ng hangin. Posibleng lalo pang lumakas ang bagyong Emong kapag naglandfall ito sa La Union o sa Ilocos Sur bukas, July 25, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa Weather State Bureau, hindi nila inaalis ang posibilidad na itaas sa signal number 4 ang tropical cyclone wind signal ng bagyong Emong. Ibig sabihin, maaari itong makapagpabagsak ng isang lumang bahay na gawa sa light materials, makabasag ng mga salamin sa high-rise building, maging dahilan ng mga power interruption at makapagpabuwal ng pananim na saging at iba pang kahalintulad nito. Gayunman, ayon sa PAGASA, posibleng humina ang bagyong Emong oras na maglandfall ito dahil na rin sa rugged terrain sa Cordillera Administrative Region. Inaasahan na posibleng sa Sabado, July 26, ay bumaba na sa kategoryang tropical depression ang bagyo matapos nitong dumaan sa kalupaan ng Batanes.
ay wag po tayong basta-basta magpakakampante at patuloy nating abangan yung updates and makinig, makipag-cooperate sa ating mga LGUs at saka local DR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Maaring lumit yung lawak pero nandun pa rin po yung threat, lalong-lalo na may pinag-iibaya po itong habagat. Samantala, ayon sa Pag-asa, hanggang sa mga susunod na linggo ay posible pa rin ang mga pag-ulan kahit wala ng bagyo dahil pa rin sa epekto ng habagat. So inaasahan natin until weekend and even early next week ay nandun pa rin ang hanging habagat. And this season naman, buwan ng Hulyo ay talagang buwan ito ng hanging habagat at buwan din kung saan may mga tropical cyclones na nakaka-apekto sa ating bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang evacuation centers sa gitna ng kasagsagan ng mga pag-ulan. Nag-alala naman ang Pangulo sa kalagayan ng mga estudyante dahil sa ilang araw nang nasususpinde ang pasok sa mga eskwelahan dahil sa sama ng panahon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ngayon, ang aming iniisip, paano natin gagawin dahil lahat ng pinupuntahan ko ay walang pasok. Paano ngayon yung ating mga kabataan? Mula pa noong Lunes ay nagpatupad na ng suspension sa klase ng mga estudyante sa maraming lugar sa bansa dahil sa sama ng panahon. Dahil dito nakokompromiso ang kanilang mga pag-aaral. Kaya naman ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan mag-isip pa ng iba pang alternatibong paraan para maturuan ang mga estudyante. Masyado na silang lugi kung mapipilitan silang hindi pumasok. So we're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Sa situation briefing na dinaluhan ng Pangulo sa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tinalakay ang problemang ito na kinakaharap ng mga estudyante. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, may ginagawa na silang paraan para kahit papaano ay hindi mahuli sa pag-aaral ang mga estudyante. What we're doing now, sir, is we're making sure that we give books to the children now. That's the goal, but we're not quite there yet. But so at least they have something that they can do while they're at home, sir. So let's make sure that our part of that will be the making sure that they get the material. Yes, sir. Our teachers, being the heroes that they are, I'm sure they will find clever ways, Yes, ingenious ways to continue somehow to That's have correct. contact That's correct, Mr. with the President. kids. Yes, So yes, sir. let's ask them, let's ask the teachers what do they need, Yes, sir. so that they can somehow conduct some kind of instruction, even in the midst of all of this. We'll do that, sir. We'll do that. Bago nito, binisita ni PBBM ang 2 evacuation center sa San Mateo, Rizal. Pinangunahan niya ang pagbibigay ng relief goods sa mga evacuee. Pinatitiyak ng Pangulo na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na ang may kaugnayan sa kalusugan ng ating mga kababayan na nagsilikas sa kanilang mga tahanan dahil sa mga pagbaha. The other thing that I was concerned about nung nakita ko sa evacuation center, napaka-congested, yung sakit. Pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat ng napakabilis niyan. And so we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dahil sa patuloy na mga pag-ulan, nananatili pa rin sa evacuation centers sa mahigit sa 35,000 mga evacuees sa Quezon City. At dahil sa dami ng mga nasa evacuation centers, problema ngayon ng mga evacuees ang kakulangan sa banyo o palikuran. Samantala, tiniyak naman ng pamahalaang lungsod na handa silang sakaling magtuloy-tuloy ang masamang lagay ng panahon. Mula sa Barangay Tatalon sa Quezon City, ito ang balita ni Ivan Alvarez live.
Evan, gaano katagal nang nananatili sa mga evacuation centers yung mga evacuees dyan? At ilan ba yung available na CR sa kada evacuation centers dyan sa Quezon City? Yes, Monica, ayon sa mga residente na nakausap natin dito, ilan sa kanila ay 4 na araw nang nananatili dito sa Diosdado Macapagal Elementary School dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Pagdating naman sa mga palikuran, partikular na dito sa evacuation center na ito, 4 yung pinapagamit ng naturang elementary school habang nagpaladala naman ang local government ng Quezon City ng 6 na portable toilet o portalets. Masikip at maraming tao. Ganito ngayon ang sitwasyon sa isang evacuation center sa Barangay Tatalon, Quezon City, kung saan higit 5,000 individual ang naghahati-hati sa espasyo ng isang paaralan. Ayon kay Ginaline, 10 individual ang nagsasama-sama sa loob ng kanilang tent. Masikip, hindi ka rin makagalaw ng maayos. Gusto mong humiga ng diretso, hindi ka makadiretso kasi may mababangga ka eh. Gusto mong tumagilid, hindi ka rin makatagilid. Ayon sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, kaninang alas 10 ng umaga, nakapagtala ang lokal na pamahalaan ng 35,306 na mga individual o katumbas ng 10,488 na pamilyang nananatili pa rin sa loob ng mga evacuation center sa buong lungsod. Batay sa tala ng QC DRRMO, pumapangalawa ang Barangay Tatalon sa 5 barangay na may pinakamaraming evacuees hanggang sa mga oras na ito. Bunsod ng dami ng tao, problema ng mga evacuee ang mga palikuran o banyo. Ayon kay Christine, nakikisuyo na lamang siya sa mga bahay na malapit sa evacuation center kapag kailangan na. Nahirapan po talaga sa CR. Kasi syempre, ang CR po dito lang, tsaka doon po. Sobrang dami, parang hanggang 4th floor po kasi yung tao eh. Ganito rin ang hinaing ni Ginaline. Anya, wala namang magagawa dahil kasagsagan pa rin ng masamang panahon. Tiis na lang po, pila. Pag matapos yung pila, saan ka makakasiya? Ayon sa kapitan ng barangay, nasa 4 na palikuran lamang ng paaralan ang bukas para sa mga evacuee, habang may 6 namang portalet na ipinadala ang lokal na pamahalaan na po pwedeng magamit ng mga residente. Actually, yung palikuran dito sa elementary school, pinagamit na nga po sa atin ng principal. Siyempre, sa sobrang dami po ng mga evacuees, almost 5,000 plus na po dito, at nagkakaproblema, siyempre, kinukulang, di ba? Aniya, humihina rin ang supply ng tubig dahil sa dami ng mga gumagamit ng gripo. Samantala, tiniyak naman ng QC DRRMO na nananatiling handa ang lungsod sa patuloy na nararanasang sama ng panahon. Hindi naman humihinto ang QC and QC-DRRMO since the beginning. Kay Christine pa lang, hindi pa rin kami humihinto. We always have, every 4 hours, we have a briefing with Mayor Joy and all hands on deck na lahat nasa grounds, all departments na involved and part of the DDRRMC Council, lahat tulong-tulong para to make sure na safe and ready ang Quezon City for the upcoming mga bagyo. Monica, Cloud 9 ang pagdedeklara ng Quezon City ng State of Calamity nitong nakaraan ayon sa QC. DRRMO, partikular na prioridad under ng declaration na ito na mapabilis ang recovery ng lungsod mula sa mga epekto na magkakasunod na sama ng panahon. Yan muna ang update mula dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ilang araw nang nananatili sa evacuation center sa mahigit sa 300 pamilya sa lungsod ng Maynila na lumikas dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at baha. Bukod sa mga ayudang natanggap nila sa lokal na pamahalaan at ilang non-governmental organizations, umaapela pa rin ang mga ito ng karagdagang tulong tulad ng pinansyal, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, may pahintulot na ba mula sa lokal na pamahalaan kung maaari nang umuwi, no? Yung mga evacuation o yung mga evacuees dyan sa Maynila? Magandang gabi, Monica. Sa ngayon ay wala pang pinapayagan ang pamahalaang lungsod ng Maynila doon sa
halos 400 mga pamilya o katumbas po yan ng 1,546 individuals na lumikas dahil sa mga pag-ulan at pagbaha bunsod ng sama ng panahon. At inaantabayanan pa ng mga ito kung ano ang magiging kautusan ng Manila Local Government Unit. Sila ay pansamantalang nanunuluyan ngayon, Monica, sa 6 na evacuation center dito sa Maynila tulad ng Hermenegildo Atienza Elementary School na mayroong 260 families. Lumikas sila noon pang July 21, araw ng Lunes. Hanggang ngayon, Monica, ay baha pa rin sa kanilang lugar. May mga kalyang lubog pa rin sa tubig baha at hindi madadaanan ng mga maliliit na sasakyan tulad ng tricycle at motorsiklo. May naipagkaloob na sa kanilang mga hot meal, modular tents, food packs, tubig na inumin at hygiene kits mula sa local government unit at iba't ibang non-governmental organizations o NGOs. Pero ang ilang residente, Monica, nakausap natin ng kanina, tulad ng mga senior citizen, ay humihiling ng kung maaari ay may ayudang pinansyal na maibibigay sa kanila dahil mayroon silang maintenance o gamot na iniinom. Dagdag pa rito ang pampaayos nila sa kanilang mga bahay. Tulad po namin, binabaha po kami, tapos may maintenance po kaming gamot. Meron po akong asthma. Financial talaga, nahirapan kami sa sarili namin. Hindi kami makakilos. Bukod sa bahay namin punong-puno na sa tubig, paano kami makatulog? Kung dito rin, sobrang ingay, hindi makatulog, magkasakit ka. Kasama rin sa maaaring maitulong sa kanila ay hygiene kits, banig, kumot at karagdagang pagkain dahil hindi pa naman nila alam kung kailan sila makakauwi. Kagaya po nung pakipag-undayan namin sa mga local government, ang express need po talaga ng mga nasalanta ng bagyo ay yung kumot, lalo na po sa mga bata. Dahil nilalamig po sila sa gabi, dahil gabi po yung malakas talaga ang ulan. At dahil nga po nasa tent po sila, ay makakatulong din po yung mga banig. Tiniyak naman ang Manila Department of Social Welfare o MDSW na bukas ang kanilang opisina upang makipag-ugnayan sa mga gustong dumulog para matulungan sa kanilang pangangailangan. Sa mga nagnanais pong tumulong, maliban po sa pagkain, syempre wala, kahit ano naman po yan ay tatanggapin po namin dahil para po yan sa mga residente po dito. Monica, tiniyak naman ng pamahalaang lungsod ng Maynila na nabibigyan ng karampatang atensyon, partikular ng medical, ang mga nagkakasakit sa iba't ibang mga evacuation center dito sa Maynila. Karaniwan naman, Monica, ay batay sa atin nakausap kanina ay lagnat, lalo na sa mga bata, na karaniwang nangyayari kapag ganito. Galing sa ulan at pagpasok sa mga evacuation center ay siksikan, hindi talaga maiiwasan na mayroong magkakasakit. At kanina, Monica, nakita din natin bumisita si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian diyan sa Manila City Hall. At batay doon sa narinig nating pag-uusap nila ni Mayor Isko ay parang pinawalang ipinaabot ng DSWD ang tulong ng national government sa Manila City Government kung ito ay kakailanganin. Ayon pa kay Secretary Rex ay tatawag lamang ang Manila LGU sa kanila kung sakasakaling mayroon silang kakailanganin na anumang ayuda. Sa ngayon, Monica, ay nagpapatuloy din itong pamahagi ng grupo ng mga kabataan ng ayuda dito sa mga dito sa evacuation center natin kinaroroonan ang Hermenegildo Atienza Elementary School. Particular nilang pinamimigay ay mga tubig. So doon sa mga kasangbahay natin na gusto pang tumulong sa ating pong mga kababayan na nasalanta ng na biktima ng mga pagbaha at ulan dito sa lungsod ng Maynila, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa Manila Department of Social Welfare and Development para po doon sa inyong mga tulong na gustong iparating. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Naka-alerto ngayon ng ilang local disaster risk reduction and management office sa lalawigan ng Albay dahil sa banta ng posibleng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon.
Base sa inilabas na advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, dahil sa malalakas na pagulan sa Bicol ay maaaring maitulak pababa ang lahar na nakadeposito sa dalisdis ng bulkan. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. So nasa preparedness stage lang po, then monitoring. Then kung may episode naman ng heavy rainfall, so naka-standby lang po yung barangays. Naghahanda na ang ilang Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga bayan sa Albay na posibleng maapektuhan ng pag-agos ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Kaninang umaga nagpalabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kung saan nagbabala ito sa posibilidad ng pag-agos ng lahar mula sa Mount Mayon, bunsod ng nararanasang malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo at habagat. Ayon sa PHIVOLCS, maaaring maitulak pababa ng malakas na pag-ulan ang lahar na matagal nang nakadeposito sa dalisdis ng bulkan mula pa sa mga nakaraang pag-aalboroto nito. Dahil dito, mahigpit na ngayong nakabantay ang mga local DRRMO sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagragasa ng lahar sa Albay. Ayon sa PHIVOLCS, kabilang sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng lahar flow ay ang mga malapit sa Miisi, Binaanan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Muladbukad, Nasiisi, Mabinit, Mataanag, Basod at Bulawan channels. Sa Kamalig Albay, sinabi ni MDRRMO Chief Romel Negrete Jr. na nasa normal stage ang lahar channel sa kanilang bayan kung kaya tanging monitoring lang ang kanilang ginagawa sa ngayon. Wala po ngayon, wala pong evacuated residents for lahar threat. Kasi wala man po aming namomonitor for the overnight na may natitreaten na population po. Kasi based po sa monitoring natin, normal naman po yung mga lahar channels natin. Gayunman, may ilang mga residente na sa bayan ng Kamalig ang dinala sa mga evacuation centers matapos na malubog sa baha ang kanilang mga bahay. Sa ngayon ay nakamonitor na rin ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sakaling kailanganin na ilikas ang mga residente na naninirahan sa palibot ng paanan ng Bulkang Mayon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga punong barangay at local DRRMO para sa maayos na koordinasyon sakaling magsagawa ng evacuation. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagpas na sa critical level ang tubig sa Laguna de Bay, dahilan para magtaas ng babala ang mga otoridad sa mga kalapit na lugar. Samantala, isang insidente naman ng landslide ang naitala sa Calamba City sa Laguna, bunsod ng malakas na pag-ulan. Habang sa Laurel, Batangas, buwis buhay na itinawid sa rumaragasang tubig ang kabaong ng isang nasawing residente sa gitna ng masamang panahon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa datos ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na sa 12.51 meters ang average water level ng Laguna de Bay kaninang alas 10 ng umaga. Lagpas na ito sa critical high level na 12.50 meters. Ayon sa LLDA, dulot ito ng malalakas na pag-ulan mula sa southwest monsoon, Tropical Storm Dante at Typhoon Emong. Babala ng ahensya, inaasahang ang pagbaha sa mga baybaying barangay at mababang lugar sa paligid ng lawa. Kahit humina na ang ulan, maaring abutin pa ng ilang buwan bago bumalik sa normal ang level ng tubig. Sa Calamba, Laguna, may naitalang pagguho ng lupa sa kahabaan ng barangay Lecheria. Sa kabila nito, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Naglagay na ng early warning devices ang Traffic Management Division at pinayuhan ang mga motorista na umiwas sa lugar. Samantala, sa Laurel, Batangas, buwis buhay ang naging libing ng isang yumaong residente dahil gumuho na ang tulay sa lugar noong pang nakaraang taon sa kasagsagan ng Bagyong Christine na hanggang ngayon ay hindi pa rin naiaayos. Itinawid ng mga residente sa rumaragasang tubig sa spillway ang kabaong mula sa barangay Poblasyon papuntang Bugaan upang ito'y mailibing. Panawagan ng mga residente sa pamahalaan, gawa ng paraan ng daanan dahil lubhang delikado ang kanilang daanan papunta sa kanilang bayan.
Bernard Dalis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakataas na ngayon sa red alert status ang Cagayan Valley bilang proactive measure sa posibleng maging epekto ng Bagyong Dante at Bagyong Emong. Sakop nito ang mga lalawigan ng Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya. Inaabisuhan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga local government units na maghanda at magpatupad ng disaster response protocols. Kasama na dito ang evacuation plans at alokasyon ng mga resources. Ngayong dagsa ang mga residente na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center, dagdag pa ang malamig na panahon bunsod ng mga pag-ulan, hindi naalis ng Department of Health ang posibilidad na magkaroon ng hawaan ng sakit, kaya naman tiniyak ng kagawaran ng pagkaroon ng medical check-up sa mga evacuation center. Ito ang balita ni Jed Neresina. In fact, ang number one consultation sa evacuation center, respiratory infection, ubo, sipon. Yan ang usong-usong sakit pag ganitong tag-ulan. Yan ang influenza-like illnesses or acute respiratory infection, ubo, sipon. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang kalagayan ng kalusugan ng mga evacuee sa mga evacuation center sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa mga pangunahing inaalala nila ang posibleng hawahan ng mga sakit lalo na ngayong tag-ulan. Hindi pa man nila nakikita sa ngayon ang pagdami ng kaso ng transmission lalo sa mga evacuation center, hindi nila inaalis ang posibilidad nito lalo na sa mga bata. Paliwanag ng kalihim, madaling dapuan ng ubo at sipon ang mga bata kapag ganitong panahon. May cycle yan. Usually, kaka-evacuate pa lang nila, mga 2-3 days pa lang yung karamihan doon. So, ang hawahan yan, may incubation period. Ang una talaga, ang respiratory infection, karamihan sa mga bata. Hindi rin aniya maiiwasan ang hawahan dahil ang ilan sa mga evacuation center ay siksikan na. Kaya bilang tugon sa sitwasyon, tiniyak ni Secretary Herbosa ang pagkakaroon ng clinic sa mga nasabing lugar. Talagang nandoon lang sa gym, magkakatabi, o pwede talagang magkahawahan. Tama, pati si Presidente napansin yon na yung mga bata kalat-kalat. So ang advice namin, magdi-distribute kami ng surgical mask at yung merong clinic yan bawat evacuation center. 24/7 yung clinic. Pinagtutulungan namin ng LGU at ng National Government Regional Office para may doktor at nurse lagi yan. Mga 1,000 plus nurses and doctors ang dineploy namin para sa mga LGU. Bukod pa sa ubot sipon, naghahanda na rin ngayon ang DOH sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Kaya nagpaalala ang ahensya sa publiko na huwag gumamit ng doxycycline nang walang reseta. Ang doxycycline ay isang antibiotic na ginagamit laban sa leptospirosis. Paliwanag ng DOH, kapag mali ang pag-inom, maaaring mawalan ito ng bisa laban sa mga mikrobyo at maging mas mahirap gamutin ang simpleng impeksyon. Ayon kay Secretary Herbosa, nakadepende ang pag-inom ng doxycycline sa exposure o risk level ng taong nalubog sa baha. Kaya mas mabuting magpatingin sa doktor para sa tamang reseta sa pag-inom ng antibiotic na ito. Kaugnay nito, nakataas pa rin sa Code White Alert ang mga pampublikong ospital sa bansa ayon sa DOH. Ibig sabihin, handa at may sapat na kakayahan na magbigay ng serbisyong medikal ang mga ospital at health facilities, lalo na ngayong mas mataas ang posibilidad ng mga emergency. Very important ito nangyayari ngayon kasi multiple sites, hindi kagaya ng isang bagyo, nasa isang pat. Alam namin yung mga maghahanda dito. Merong southwest monsoon, meron tayong Emong, meron tayong Dante, tapos iba-ibang lugar. Tapos meron ding areas na binabaha because of rainfall in some other area. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tutulong ang Estados Unidos sa isinasagawang humanitarian assistance and disaster response sa bansa dahil sa baha dulot ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Sa ngayon, isang KC-135 Stratotanker ang paparating sa Pilipinas, dalang ilang equipment na gagamitin sa rescue operations. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. As of ngayon, we have an information that a KC-135 aircraft from the US is bound for Clark Air Base, bringing in HADR equipment. Nakatakdang dumating sa bansa ang isang KC-135 Stratotanker ng Estados Unidos. May dala itong mga humanitarian assistance disaster response equipment batay sa anunsyo ng Philippine Air Force. Ang KC-135 Stratotanker ay isang military aerial refueling aircraft na ginagamit din sa paghahatid ng cargo at mga tauhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng Armed Forces of the Philippines kung may dala rin itong relief items at kung mananatili ba ito sa Pilipinas para tumulong sa pagresponde sa mga nasalanta ng mga bagyo at habagat. The aircraft is currently now in Japan and it is awaiting departure. We do not have yet the exact date or time kung kailan siya mag-arrive dito sa Philippines, but what is important is support from the US is coming in. Nauna nang inanunsyo ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na magdi-deploy ang US Indo-Pacific Command Crisis Action Team sa Pilipinas para tumulong sa mga isinasagawang relief at rescue operations sa bansa. Samantala, ang Philippine Air Force mayroong naka-standby na mahigit 40 aircraft assets, kabilang na ang C-130, C-295, Sokol helicopter at Black Hawks. First, we have more than 40 assets on standby. We have already one Sokol helicopter na it is already prepositioned at Clark Air Base in Pampanga, and we also have our S-70I Black Hawks that are on standby alert now in Basa Air Base. They are now ready to respond for immediate evacuation. Nakahanda na rin maging ang kanilang mga ground assets, rubber boats at disaster response unit. Nakapreposition na rin ang kanilang mga tauhan at mga aircraft sa mga military facility kung saan matatagpuan ang mga EDCA sites gaya ng Basa Air Base sa Pampanga at Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Nakatuon ang kanilang operasyon sa mga lugar na pinaka-apektado. Our EDCA sites are active, pero ang pinaka-active are those that are near sa mga affected areas. As of ngayon, we have the NCR, we have the Pampanga, Tarlac, Palawan as our focus, Northern Luzon as our focus. Sagot naman ng AFP sa mga bumabatikos na tila gina-justify lamang ng AFP ang pagkakaroon ng EDCA site sa paggamit nila dito ngayong may kalamidad bilang HADR hub. Andyan pa rin naman yung ating visiting forces agreement. So ginagamit nila yan tuwing nandito sila for balikatan exercises to put in their equipment. But in cases that they are not here, multi-role yung facilities na yan. They can be used as fisherman shelters, they can be used for evacuation sites, they can be used as command and control hubs. Pwede siya for repacking of goods nga and relief goods for these calamities. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humupa na ang baha sa mga kalsada sa Navotas City, kaya naman maaari na muling makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Samantala nakahakot ng tambak na basura ang Metropolitan Manila Development Authority sa kanilang isinagawang clearing operation sa bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Mula sa Navotas City, ito ang balita ni Benedict Samson. Live! Benedict, may mga lugar pa ba sa Navotas City ang lubog pa rin sa baha? Kadang hapon, June, bandang alas 4:30 nga ng hapon kanina nang unti-unti nang madaanan yung halos lahat ng mga kalsada dito sa Navotas City. Kaninang umaga ay hindi na pinapapasok ng Navotas Traffic Management Office ang mga sasakyan sa M. Naval Street.
Bandang alas 10 kasi ay tumaas ng nasa 2 meters ang tubig dahil sa high tide. Isa pa sa nagpabilis ng pagtaas ng tubig ay ang nasirang pader ng isang pribadong kumpanya. Dahil dito may mga barangay sa Navotas City ang nakaranas ng hanggang dibdib at mayroon din naman na lagpas tao na taas ng tubig baha. Kaya naman tinilikas ng mga tauhan ng Navotas City Disaster Reduction and Management Office ang mga naapektuhang residente sa Celestino Street kung saan malapit yung nasirang pader. Sa video na ito ni Joanna Naraha, makikita kung gaano kalakas ang agos ng tubig mula sa nasirang pader. Makikita rin sa video na pilit isinasalba ng ilang residente ang kanilang mga motorsiklo na nalubog sa baha. Samantala, kaninang umaga ay patuloy naman ang isinasagawang paglilinis ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Sa naturang paglilinis, tambak ng basura ang nahakot ng MMDA personnel mula sa creek sa lugar. Yun kanina doon sa Navotas City Hall ay may mga naka-standby pa rin na mga truck ng militar na nakahandang tumulong kung sakaling ng bandang pasok 9 ng umaga ay tataas ng nasa 1.3 meters ang tubig dahil sa high tide. At yan muna ang ating update mula rito sa Navotas City. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Benedict Samson. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Toowoomba, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Naisapinal na ni Prime Minister Shigeru Ishiba at President Donald Trump ang isang makasaysayang kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Japan at Estados Unidos matapos ang ilang buwang matinding negosasyon. Layon nitong palakasin ang pangdaigdigang ekonomiya at alisin ang tensyon sa taripa na dulot ng mga nakaraang pulisiya ng administrasyon ni Trump. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Matapos ang ilang buwan na negosasyon, nagbunga rin ang pag-uusap ng Japan at Estados Unidos. Isang bagong kasunduang pangkalakalan ang nilagdaan na tinaguriang landmark deal na naglalayong pasiglahin ang ekonomiya, hindi lamang ng dalawang bansa kundi ng buong mundo. Isa sa mga pangunahing laman ng kasunduan ay ang pagbaba ng taripa para sa mga sasakyan na mula sa Japan. Mula sa dating 27.5% na buwis, ibinaba ito sa 15% na magpapadali sa pagpasok ng mga produktong gaya ng Toyota at Honda sa American market. Kapalit nito nangako ang Japan ng $550 billion na investment sa Estados Unidos. Target nitong palakasin ang supply chains sa sektor ng medisina, semiconductors at iba pang critical industries. Plano ring palakasin ng Japan ang pagbili nito ng mga agricultural product mula sa Amerika. Sa kabila nito, may agam-agam ang ilang lokal na magsasaka sa Japan na nangangamba sa epekto nito sa lokal na produksyon. Sa parehong araw, nagpahayag din ng suporta si European Commission President Ursula von der Leyen. Ayon sa kanya, palalalimin ng Japan at European Union ang kooperasyon laban sa mga hindi patas na patakaran sa kalakalan. But in today's world, competitiveness has to be built with trusted partners, such trusted partners as Japan. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ngayon ng Trump administration ang Harvard University kaugnay ng karapatan nitong maging sponsor sa exchange student program. Ayon sa pamahalaan, layon ng hakbang na ito na mapangalagaan ang national interest ng Estados Unidos. Una nang binantaan ni US President Donald Trump ang Harvard na aalisan ng karapatang tumanggap ng international students at babawiin ang bilyong pisong pondo dahil sa umano'y kaugnayan nito sa anti-Semitism.
Mariing tinutulan ito ng Harvard at naghain ng kaso laban sa US government na anila ay paglabag sa kanilang karapatang magsalita. Tumindi ang tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand kaninang umaga. Kasunod ito ng border conflict ng dalawang bansa. Nag-deploy ang Thailand ng fighter jets na target ang militar ng Cambodia. Samantala, dalawang Thai civilian naman ang naitalang nasawi dahil sa pag-atake ng Cambodia. Ayon sa military force ng Thailand, inatake ng Cambodian Army ang Surin province gamit ang BM-21 missiles. Ilang mga civilian din ang sugatan sa insidente. Naunang ipinag-utos ng Thailand na pabalikin ang ambassador ng Cambodia at ipinag-utos ang pagtatanggal sa kanilang envoy kasunod ng umano'y insidente ng pagsabog ng landmine sa 5 Thai soldier kahapon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Toowoomba, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante habang napanatili naman ng Typhoon Emong ang taglay nitong lakas. Sa ngayon ay nakataas na ang signal number 4 sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan dahil sa Bagyong Emong. Samantala, lumakas pa ang isa pang bagyo na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR. Base po sa pinakahuling satellite animation po ng Pag-asa, huling namataan itong si Tropical Storm Dante. Nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. And as of 4 p.m., nasa higit 800 kilometers po ito northeast ng Batanes. Taglay ang hangin pa rin na 75 kilometers per hour at kumikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour patungo sa Ryukyu Islands and East China Sea. Samantala, yung ating minomonitor sa ngayon na si Typhoon Emong with international name na Komay ay nasa coastal waters na po ng Burgos sa Pangasinan as of 4 in the afternoon. Ito ay nananatili at 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso pa rin hanggang 150 kilometers per hour at kumikilos pa rin po ng mabagal southeast. So ibig sabihin po, nananatili pa rin yung malalakas na mga pag-ulan coming from these cloud clusters associated dito kay Bagyong Emong plus yung habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng dalawang nasabing bagyo. Samantala yung ating minomonitor pa na isang bagyo sa labas din ng Philippine Area of Responsibility gaya po ni Dante ay nandito po sa may malapit sa Guam. Huling namataan higit 2,000 kilometers east of southern Luzon at may taglay pa rin hangin or may taglay na hangin na 65 kilometers per hour. Kung kanina po tropical depression, ngayon tropical storm na po ito at meron ng international name na Krosa. Base naman sa ating latest analysis ay aakyat po ang nasabing bagyong Krosa patungo po dito sa may south of Japan, sa may North Pacific Ocean at ito rin si Bagyong Krosa po yung posibleng magpaibayo ng southwest monsoon or hanging habagat early next week po sa malaking bahagi po ng Luzon. Hindi naman ito inaasahang direktang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at direktang tatama sa ating kalupaan. Ito po yung latest track po ng Pag-asa regarding po dito kay Bagyong Emong. Inaasahan po sa susunod na 12 oras, crucial na part po ito no, dahil inaasahang lalapit pa ang bagyo dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Simula po dito sa coastal waters po ng Pangasinan, tatawirin po ang bahagi po ng Pangasinan and La Union, somewhere dito malapit sa may Lingayen Gulf and the West Philippine Sea. Posibleng nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Luna sa La Union bukas ng madaling araw. Bukas naman ng madaling araw hanggang tanghali ay babagtasin din ng nasabing Bagyong Emong ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Yung sentro, kung ang pag-uusapan natin ay sentro, posible mag-landfall din ito dito sa may areas po ng La Union, Ilocos Sur, plus Apayao, Ilocos Norte hanggang dito sa may Cagayan. And then pagsapit po ng hapon, nasa may extreme Northern Luzon na po ito and estimated location as of 2 p.m. Bukas ay nasa coastal waters na po ang sentro ni Bagyong Emong sa Calayan, Cagayan. And then pagsapit po bukas ng gabi, hanggang dito po sa Sabado ng tanghali ay inaasahan po na babagtasin itong si Bagyong Emong ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. At kung mapapansin po nila in terms of intensity, within the next 12 hours, posibleng humina ng bahagya ang nasabing Bagyong Emong dito po sa may parting Ilocos region. Pagsapit dito sa may La Union, maaaring maging severe tropical storm pero nanatiling malakas pa rin po. No? Then pagsapit po dito sa may extreme northern Luzon habang
matapos yan tumawid dito sa may norte, ay posibleng humina bilang isang tropical storm pagsapit bubukas ng hapon at patuloy pang hihina habang binabagtas po ang northern portion ng Philippine Sea as a tropical depression and eventually as a low pressure area pagsapit po ng Sabado ng hapon habang nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility doon pa rin sa may area po ng Ryukyu Islands sa southern Japan. Kung pagbabasehan naman po natin yung lawak sa ngayon nitong si Bagyong Emong, nasa around 150 kilometers po yung radius or more or less nasa 300 kilometers po ang diameter or kabuang lawak nitong Bagyong Emong. At kung mapapansin natin, kung pag-uusapan natin yung kabuang lawak, madadamay po talaga ng malakas na hangin ni Bagyong Emong itong malaking bahagi po ng northern and central Luzon. Hindi lang po natin pinag-uusapan itong sentro ng bagyo. At kung mapapansin din natin, meron din tayong tinatawag na cone of probability. Ito yung path nung sentro ng bagyo. So possible pa rin na bumaba ng bahagya ito at maglandfall somewhere dito sa may La Union. Posibleng umakyat pa ng bahagya sa mga susunod na oras at maglandfall naman dito sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte area. Nonetheless po, maapektuhan pa rin po talaga ang malaking bahagi ng northern and central Luzon sa pagdaan ng bagyo sa susunod na 24 oras. Kaya naman po, meron na tayong nasa typhoon intensity na tayo, no? So possible na po yung hanggang signal number 4. Meron na po tayong nakataas na babala sa hangin bilang 4 sa southwestern portion of Ilocos Sur, ganyan din sa northwestern portion of La Union at sa extreme northwestern portion of Pangasinan. Ibig sabihin po, significant to severe threat to life and property po ang posibleng maranasan ng mga nabanggit natin na lugar sa susunod po na 12 oras. Signal number 3 naman po, storm force winds. May kalakasang hangin pa rin po, no? Sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, northern and western portions of Pangasinan, ganyan din sa southern portion of Abra, western portion of Mountain Province, at sa western portion of Benguet. Kapag meron tayong signals number 3 and number 4, nasa humigit kumulang po 100 kilometers per hour, yung maramdaman nila na hangin, no? So malakas po ito. Para nga kasing bilis ng isang mabilis na kotse at posibleng makasira ng mga light materials ng istruktura. Ganyan din po ang mga mahihinang poste, mga puno, ilang punong maliliit at mga pananim, posibleng masira po sa ganun kalakas po na hangin. Signal number 2 naman or gale force winds ang posibleng maramdaman sa mga susunod na oras dito sa mga may kulay dilaw. Kabilang na dyan ang buong Ilocos Norte, signal number 2. Natitirang bahagi pa ng Pangasinan, rest of Abra, maging sa may Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, maging dito rin po sa Babuyan Islands, northern and western portions of mainland Cagayan, western portion of Nueva Vizcaya, at northern portion of Zambales, signal number 2. Meron naman tayong signal number 1 or babala sa hangin bilang 1 dito sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela, Quirino, at natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Zambales, ganyan sa Tarlac, hilagang bahagi ng Pampanga, meron na po tayong signal number 1 at sa western and central portions of Nueva Ecija. So overnight, makakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong hangin. Ito po ay direktang epekto na rin po nitong si Bagyong Emong. Kapag meron tayong wind signal, posible na po na pagbawalan ang sea travel sa anumang uri na sasakyang pandagat at nasa sa inyo pa rin po or ipa-follow pa rin po natin yung ating mga protocols regarding po sa mga work and class suspensions. But nonetheless po, weekend naman na po, no? At isa pa dyan na makakaranas pa rin po ng mga pagbugso-bugsong hangin ang malaking bahagi ng northern and central Luzon. Plus yung southern Luzon po, may epekto rin po ng hanging habagat na palalakasin nitong si Bagyong Emong. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, kapansin-pansin po, no, itong mga areas dito sa kanlurang parte po ng Luzon na makakaasa pa rin ng pinakamalalakas na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras, direktang epekto po nitong si Bagyong Emong plus yung habagat. So parang nagsasalubong po yung hangin galing kay Bagyong Emong at yung hanging habagat, kaya na-enhance din po yung pagkakaroon ng mga kaulapan, maraming moisture ang pumapasok dito sa Luzon and possible nga na mag-cause ito ng maraming pag-ulan hanggang 200 mm po. Pinakamababa na yung 200 mm hanggang bukas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Benguet, bababa po ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Meron naman tayong hanggang 200 mm na dami ng ulan simula po ngayon hanggang bukas ng hapon dito sa may mga kulay orange, kabilang po ang Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, pababa ng Tarlac, Pampanga, Laguna, Cavite at Batangas.
Habang meron naman tayong kulay dilaw sa halos natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang na po dyan ng Metro Manila and Rizal as well as Bulacan. Meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng ulan hanggang bukas ng hapon. Maging dito rin po sa lalawigan po ng Bicol Region. Magi doon sa Bicol Region kung saan may kalayuan na po doon sa bagyo. Camarines Norte, Camarines Sur, and Alabay makakaranas pa rin po ng mga minsan malalakas po na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras. Epekto ng habagat plus ni Bagyong Emo. Lubog pa rin hanggang ngayon sa lagpas tao na baha ang ilang mga lugar sa Central Luzon. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 3, mahigit 61 munisipalidad at syudad ang apektado ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mula sa Kalumpit, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ano-anong probinsya sa Central Luzon ang pinaka-apektado nitong sama ng panahon? Magandang gabi, Monica. Kabilang nga dito, pangunahin na itong probinsya ng Bulacan, Pampanga, Zambales at Tarlac na ito talaga yung pangunahing naapektuhan ng matinding mga pagbaha. Pati nga itong lugar ng probinsya ng Zambales. First, gusto po nating parating sa ating pong mga kababayan na we must be vigilant. Tignan natin kung meron pong mga pending hazards or any hazardous things sa ating pong mga kapaligiran, lalong-lalo na ngayon na marami pa rin po yung mga barangays natin or municipalities na lubog pa rin po sa baha. Lalo pang nalulubog sa baha ngayon ang mga barangay sa bayan at syudad sa Central Luzon dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Dante at Emo. Base sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3, umabot na sa 61 na munisipalidad at 480 na barangay ang apektados ng malawakang pagbaha. Binubuo ito ng mahigit sa kalahating milyong pamilya na ang iba ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Sa Tarlac, may lugar sa bayan ng Paniki na umabot ng 6 feet o lagpastaw ang baha. Sa Bulacan, sa bayan ng Kalumpit, 29 na barangay ang lubog sa baha. 4 to 5 feet o hanggang dibdib ang tubig baha sa barangay Sapang Bayan na karugtong ng Pampanga River at ang Kalison, Santa Lucia at Bulusan. Sa Hagunoy, umapaw ang tubig sa mga palaisdaan sa San Pablo at maraming barangay sa tabi ng coastal areas ang nakararanas pa rin ng lagpas tuhod na baha. Sa bayan ng Ubando, bukod sa baha, problema ngayon ang pagkasira ng mga dike. Sa barangay Paco, aabot ng 3 metro ang track ng gravity wall ng dike malapit sa palaisdaan. Pansamantala itong nilagyan ng sandbag para huwag tuluyang gumuho. Nandito tayo ngayon sa area ng sinasabi natin na may tagubana at may tumatagas na may haba na 15 meters mula sa loob. So ngayon, gumawa tayo ng pasamantala na bumubuo ng Sangguniang Barangay Paco na nagsambaging po tayo. Naiulat din natin po ito, DPWH. Sa Pampanga, sa bayan ng Apali, barangay Paligi ay hanggang dibdib na rin ang baha sa lugar. Pati sa High View, sa barangay Sampaloc ay hanggang hita ang baha. Sa area ng Tulaok sa San Agustin at sa San Simon, hindi possible ang mga light vehicles sa mga kalsada dahil sa taas ng tubig. Ilang mga sakyan at motor na ang sumubok tumawid ang tumirik dito sa gitna ng daan. Sa bayan naman ng Melanin area, hindi na rin kayang dumaan ng maliliit na sasakyan sa ilang kalsada dahil pa rin sa baha sa lugar. Samantala, buong rehiyon, ilang bayan na ang isinailalim sa state of calamity dahil sa nararanasang pagbaha. Sa Bulacan, idineklara na state of calamity ang bayan ng Kalumpit, may syudad ng Mikawayan at bayan ng Balagtas, Poombong, Hagunoy at Marinao. Gayon din ang buong lalawigan ng Pampanga. Sa tala ng OCD Region 3, 3 na ang namatay sa riyon at lahat sila ay nasawi matapos na makuryente habang nakalusong sa baha. Kabilang na dito ang mag-asawa
mula sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan. Sa nakita po namin at ayon din sa mga kapitbahay na kasamahan niya, yung kanyang kubo na buwal, may kuryente na nakatap na natutulo sa may tubig dahil sa baha nga sa Katulukuyan at may bagyo, doon sila nakakuryente. Nakuryente rin ang isang health worker sa Mikawayan habang nag-aayos ng gamot sa health center. Nahawakan nito ang bakal na konektado sa live wire, dahilan para makuryente siya at bawian ng buhay. Monica, sa sitwasyon nga dito sa Bulacan, kung ating nalaman ngayon na may 3 na mga nakuryente na namatay dahil sa paglusong sa tubig ba, at ito nga yung nagiging dahilan ngayon na panawagan ngayon ng ilang mga local government unit, partikular doon sa lugar ng Bustos, Bulacan, yung alkalde ron, na sinasabi niya na sana ay kung maaari yung LGU, yung mga Meralco ay kung mayroong mga lugar na mga malalalim ang tubig ba, ay kung magagawa rin lang na magpatay ng kuryente, lalo na ngayong gabi na delikado, matutulog yung ating mga kababayan. Hindi natin alam na baka mamaya ay makaapekto ito at magkaroon ng disgrasya sa kanilang buhay, lalo na sila ay natutulog. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Bagaman humupa na ang baha sa Las Piñas City, nasa evacuation centers pa rin ang ilan sa mga residente sa pangamba na muling tumaas ang tubig dahil na rin sa banta ng bagyong Emong at ang hindi pa rin nawawala na pag-iral ng habagat. Mula sa Las Piñas City, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, maulan pa rin ba dyan sa Las Piñas? At ano itong mga lugar na mayroon pa rin mga evacuees? Monica, panakanakang ambon at ulan na lang ang nararanasan dito sa Las Piñas City. Ngunit ang ilang mga residente, partikular na dito sa District 1 and 2 ng lungsod, ay hindi pa rin mapanatag, lalo pat may banta nga ng bagong mga bagyo at patuloy na pananalasa ng habagat. Reklamo ng ilang residente sa Barangay Pamplona 1 ang mabilis na pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Ayon kay Letlet Mesia, 1 oras na malakas na pag-ulan ay agad na umaabot ng 3 talampakan ang taas ng baha sa kanilang komunidad. Di sa loob ng bahay namin, ano yon, hanggang bewang yon. Paglabas mo diyan, kasi mababa hanggang dibdib. Tapos dito lalo, malalim. Sabi hindi kami nakakalabas, doon lang. Pag once ang ulan na yan, na may papadating na bagyo o habagat, hindi na kami nakakatulog talaga. Bilabantayan ko na yan. Sa tala ng Las Piñas City Public Information Office, umabot na sa mahigit 6,000 residente mula sa 13 barangay ang lumikas na sa mga evacuation center sa lungsod. Sa gitna ng nakaambang posibleng pananalasa ng 2 bagyo at patuloy na epekto ng habagat sa bansa, nananatili na lang ang ibang residente sa mga evacuation center. Nung umuwi kami, medyo nawala na po, humupa na. Nung nilinis ko, kung bumalik ulit ako rito, pagbalik namin, maano na naman, umakit na naman yung tubig. Mananatili pa rin kami dito. Kasi baka biglang lumaki na naman ang baha, babalik din kami dito. Wala kaming matutulukan. Tiniyak naman ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City na patuloy ang ibinibigay nilang mga tulong, partikular na ang matutulugan, pagkain at gamot sa mga evacuee. Ayon kay Nora Bagakay, kawani ng City Social Welfare and Development ng Las Piñas, may ilang residente na umuwi na sa kanilang mga tahanan, ngunit bumabalik pa rin. Kasi po yung pag umulan, bumabalik po yung tubig sa loob ng bahay nila. And then kapag syempre natatakot na rin naman sila na
tumaas palalo yung tubig. Kaya pumupunta po sila dito sa evacuation center natin. And then yung iba naman po na naandito pa talaga, sila po yung totally na wala na namang tubig yung loob ng bahay pero basa po ang lahat. Wala po silang matutulugan. Lalo na po yung may mga batang maliliit. Monica, bagaman nagbibigay nga ng ayuda, partikular na ng pagkain ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas, ay nananawagan pa rin ng mga residente ng patuloy na pagrarasyon sa kanila ng pagkain dito sa evacuation centers. Yan ang latest dito sa Las Piñas. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadaban Jr. Tuloy-tuloy ang ginagawang rescue operation ng UNTV News and Rescue o UNTV NAR sa iba't ibang lugar sa Apalit, Pampanga na ngayon ay lubog sa baha. Mula sa Apalit, Pampanga, naroon ang ating UNTV Rescue Manager na si Benedict Galazan live. Benedict, ilan na ang mga narespondehan natin dyan at gaano nakalawak ang baha dyan sa Apalit, Pampanga? Magandang gabi, Monica. Sa kasalukuyan ay napakalakas ng hangin dito sa Apalit, Pampanga, particular dito sa ating command center sa Apalit, Pampanga, at masasakupan nito ang buong probinsya ng Pampanga. At mula pa kagabi hanggang kanina ay nagkaroon na tayo ng rescue operations. Meron na po tayong 21 na individuals ang na-rescue ng UNTV News and Rescue, kasama po ang MCGI DRRT na halos magdamag pong nag-operate. Dahil may mga areas po rito na talagang lubugin sa baha, lalo na yung mga subdivisions na nakapaligid dito sa Apalit, Pampanga. Monica, dahil nga sa pagdeklara ng provincial government ng Pampanga ng state of calamity matapos nang maapektuhan ang 160,000 families na affected ng bagyo, at kinabubuan niya ng 224 na barangay na lubog ngayon sa tubig baha. Sa kabuuan, 18 bayan sa probinsya ng Pampanga ang lubog sa tubig baha. At kanina, Monica, pagtungtong ng araw ay agad tayong tumulak sa bahagi ng Macabebe. At nadaanan natin dyan ang Masantol, papunta tayo ng Macabebe dahil kanina ay may tumawag sa atin na 8 pamilya na humihingi ng tulong upang sila ay mabigyan ng ayuda. At tungo natin, kita natin na meron tayong mga kababayan, Monica, na stranded, at meron din tayong mga kababayan na sa kanilang lugar ay nagtsatsagang maglakad sa gilid ng kalsada. Kaya naman tinake na rin natin yung opportunity para magkaroon tayo ng libreng sakay. Bagamat kanina, Monica, nakita natin sa area ng Masantol, papunta ng Macabebe, meron pong mga 6x ng Philippine Army ang pabalik-balik doon, at pati ang municipal government ay meron din mga truck na naghahakot din at nagdadala din ng mga kababayan nating nagtsatsagang maglakad doon sa lugar na yun. Yung bayan ng Macabebe, ang laging sinasabi ng mga tao, sanay na ang mga residente roon na sila ay binabaha. Kaya naman halos wala pong nagpapa-evacuate doon sa area na yun. Bagamat ang ginagawa talaga nila ay humihingi sila ng tulong para sa kanilang pang-araw-araw. Yung ilang araw nila nakakainin ay humihingi nila ng tulong. At yan naman ay tinugunan ng ating mga kasama sa Members Church of God International. Kasama po ang UNTV para madalhan po ng relief goods ang ating mga kababayan doon. At kanina, Monica, isang pamilya din ang nirescue natin sa kanilang inuupahang bahay. Kasi ang kwento nung nirescue natin kanina, meron kasi silang PWD na kasama sa bahay. Kaya naman nag-aalala sila. Simula nung nagkaroon na ng tubig sa kalsada sa labas ng kanilang inuupahang bahay ay nangamba na sila at tumawag na sila rito sa ating command center sa Pampanga para naman magpa-rescue. Kaya agad-agad tayong pumunta roon at medyo masikip ang lugar nila, kaya naman nagdala tayo ng kayak para doon natin isakay yung kababayan natin, isang pamilya na mayroon ding maliit na bata na kailangan mailikas, at kanina nga nadala na siya sa evacuation center dito sa Apalit, Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin, Monica, ang ginagawa nating rescue operations. Hindi lang dito po yan sa Pampanga, kundi sa iba't ibang lugar. Bagamat dito lang tayo nag-focus ngayon dahil nga sa nangyaring pagtaas ng tubig sa maraming lugar dito sa Pampanga, partikular na nga dito sa Apalit, Pampanga. Kaya tayo itumulak dito upang makatulong din sa mga kasama natin sa UNTV News and Rescue Pampanga team at makapagpahinga yung ating ibang mga kasama na halos wala pang tulog, at mga kasama natin sa MCGI DRRT na nag-operate mula pa kagabi.
At para sa ating mga kababayan na nanghihingi ng tulong o kailangan ng tulong, maaari po kayong tumawag sa rescue hotline ng UNTV sa 0923-544-5376. Yan muna ang balita mula rito sa Palit, Pampanga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Benedict Galazan. Maraming mga lugar pa sa bansa ang lubog pa rin sa baha-bunsod ng magkakasunod na bagyo na sinabayan pa ng epekto ng habagat. Sa Maharlika Highway sa Daet Camarines Norte, nasira na ang isang bahagi ng tulay. Mula sa Daet Camarines Norte, ito ang balita ni Lizelle Nael, live. Lizelle, ano ang update dyan sa iyong kinaroroonan at sa iba't ibang lugar na namonitor ng ating UNTV News and Rescue Team? Yes, Monica, bagaman walang wind signal dito sa amin sa Daet Camarines Norte ay ramdam ang pagtutubog sa ulan mula pa kaninang umaga. Tumuho ang gilid na bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Lagon dito sa Daet Camarines Norte ngayong araw. Agad namang rumesponde ang mga kawani ng Daet Municipal Police Station upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa ngayon ay pansamantalang naglagay ng karatula sa daan para makapag-ingat ang mga motorista. Samantala, kaugnay naman sa sitwasyon sa iba't ibang lugar na namonitor ng UNTV News and Rescue. Sa pamilihang bayan ng Malabon naman sa Estrella Street, ang bayan ng Tanyong Malabon ng mga Street, Barangay Tanyong, Malabon City ay halos umabot na sa ang makipangasakit lalo na ang leptospirosis. Sa isla naman ng Marinduque, nararamdaman pa rin ang lakas ng hangin at ulan na dala ng bagyo at habagat. Itinaas rin ng mga residente ang mga bangka upang huwag masira sa lakas ng alon. Samantala, sa kuha naman ni Teacher Jose Patricio Perez sa kahabaan ng Zone 1 hanggang 50 ang tubig sa Sampana hanggang sa Kalye. At dahil wala nang makadaang sasakyan, kanya-kanyang bukong ang mga tao para makapunta kung saan ang kanilang paroroonan. Yung nga lang ay talagang pahirapan dahil mataas na ang tubig baha. Monica, dito sa Daet ay makulit limat. Kahinang pagulan ang nararanasan natin ngayon dahil hindi naman ito direktang apektado ng dalawang bagyong Dante at Emo. Ang habagat ang higit na pinaghahandaan sa ngayon dahil sa dala nitong hangin at ulan. Yan muna ang latest mula dito sa Daet Camarines Norte. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lizelle Nael. Suspendido muli ang pasok sa ilang mga lugar sa bansa bunsod pa rin ng epekto ng bagyo at habagat. Base sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, sakop nito ang lahat ng antas sa mga eskwelahan, pati na ang mga TESDA learners, gayon din mga government offices. Pero ang mga frontline workers sa gobyerno ay mananatiling may pasok. Batay sa listahan na inilabas ng DILG, kasama rito ang mga lalawigan ng Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan at Zambales na nakataas sa red rainfall o rainwall warning. Kasama rin ang Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga at Tarlac na nakataas sa orange rainfall warning. Gaya din ng Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal at Romblon na nakataas sa yellow rainfall warning. Tumaas na ang presyo ng gulay sa bagsakan o trading post sa La Trinidad, Benguet. Bunsod ito ng nararanasan sama ng panahon sa nakalipas na mga araw. Mula sa La Trinidad, Benguet, ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Grace, magkano ay tinaas sa presyo ng gulay dyan sa Benguet? Monica, tumaas na nga ng 30 hanggang 50 pesos ng whole price ng karamihang highland vegetables sa Benguet dahil nga sa magkakasunod na bagyo at habagat.
Ayon sa mga magsasaka, bukod kasi sa naging pinsala ng bagyo sa mga pananim, pahirapan din ang pagbiyahe ng mga aning gulay dahil sa sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa probinsya na apektado ng mga landslides. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ang California green bell pepper na dating 100 to 120 pesos per kilo ngayon ay nasa 150 to 160 pesos na. Ang sweet peas na dating 300 pesos per kilo ngayon nasa 370 pesos na. Halos doble naman ang itinaas sa presyo ng iceberg lettuce na dating 40 to 45 pesos per kilo na ngayon ay 75 to 80 pesos per kilo. Ang California red pepper na dating 60 to 80 ngayon 100 to 120 na per kilo. Ang carrots na dating 30 to 80 ngayon 60 to 95 per kilo. White cabbage na dating 12 to 15 pesos ngayon 16 to 18 pesos per kilo. Samantala, hindi naman tumaas ang patatas na nasa 30 to 80 pesos kada kilo habang ang wumbok ay nasa 20 kilo pa rin. Ayon sa mga magsasaka sa La Trinidad Vegetable Trading Post, matumal ang bentahan ng mga gulay sa ngayon. Yung dating yung dalawang bagyo nga sunod-sunod, lalong umipik to, lalong masisira yung gulay. Ang ginagawa namin, inarbis namin kahit kung basta may kikita lang konti o may mahabol pang presyo. Tapos ngayon nga, wala konti lang mamimili dito. Walang bumibili. Kung may bumili man, pakunti-kunti lang. Hindi yung malakihan, hindi yung bulyuman, kundi pakunti-kunti lang. Samantala, hinihikayat ng pamunuan ng Provincial Agriculture Office ng Benguet ang lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa Benguet na agad i-report ang nasirang pananim at pasilidad bunsod ng pananalasa ng Tropical Cyclone Krising at ng pinalakas na habagat. Dapat isumite ng mga apektadong individual ang ulat sa kanilang barangay agricultural extension worker kalakip ang mga larawan ng nasirang pananim o gamit. Mas mainam kung may before and after photos. Ang hakbang na ito ay layong matukoy ang lawak ng pinsala at masigurong makatatanggap ng kaukulang ayuda ang mga apektadong magsasaka. Samantala, sa ngayon ay puspusan ang paghahanda ng Office of Civil Defense Cordillera sa posibleng epekto ng bagyong Emong. Nakahanda na at nakapreposition na ang mahigit 1,000 heavy equipments na gagamitin sa mga clearing operations sa kalsada na maaaring maapektuhan ng mga pagguho ng lupa at rockfall sa rehiyon. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development Cordillera na may sapat na food and non-food items para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Emong. Monica, sa sitwasyon ngayon dito sa Baguio City ang mga pasyalan ngayon ay hindi o sarado ang mga pasyalan ngayon dahil nga nitong masamang panahon. Kaya yung mga turista, yung mga nagbabalak umakyat sa Baguio City ay maiging wag muna o i-postpone muna nila yung pamamasyal sa Baguio City dahil nga nitong masamang panahon. Lalo na dito sa lokal na pamahalaan ng Baguio ay sarado itong mga pasyalan dahil nga itong masamang panahon at itong paghahanda na rin itong bagyong Emong sa lalawigan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. May mga planong gawin sa Kamara upang maging simple ang pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa gitna ito ng panawagang gawing payak ang pagdaraos ng taunang ulat sa bayan ng Presidente dahil sa nararanasang kalamidad sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa dami ng sakuna, dapat talagang magkaroon ng shift ng priorities. Yung austerity measure na yan ay talagang ipapakita. SONA should not be projected as an event for the elite. It is an event for the people, and our people to know ano ang plano ng gobyerno at saan sila sa planong ito.
Inihayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na may mga hakbang ng pinaplano ang Kamara para sa payak na pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 28. Kasunod ito ng pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na bunsod ng daang-daang libong pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha at iba pang trahedyang dala ng malalakas na buhos ng ulan, dulot ng habagat at iba pang weather systems. Hindi akma ang isang magarbong taunang ulat sa bayan ni PBBM. Napaka-insensitive po kung iro-roll out ang red carpet para sa SONA habang ang ating mga kababayan ay walang bubong na masilungan. Taon-taon, nagmimistulang fashion show ang SONA kung saan kasama sa na-highlight sa mga ulat ang mga kasuotan ng mga dumadalo. Subalit dahil sa nararanasang kalamidad sa malaking bahagi ng bansa ngayon, isinusulong sa mga dadalo ng SONA ang pagkakaroon ng simpleng kasuotan. Bukod dito, tinitinang digbawasan ang gasto sa pagkain at kinokonsidera maging ang pagbabawas sa bilang ng mga dadalo. Wag na yung mapipilitan yung iba na talagang magpabongga-bongga dahil nga, alam mo yon, peer pressure. So kasama doon yung hindi sobrang maraming tao na nasa loob, hindi rin sobrang marangya na pagkain. At kung meron mang mga gastusin, these are actually equipments that are needed for the day-to-day work of Congress. Noong 2024, tinatayang mahigit sa 2,000 ang dumalo sa SONA ni PBBM. Samantala, nag-request na rin sa tanggapan ng Secretary General si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, House Speaker sa 19th Congress, na alisin na ang red carpet fanfare, fashion coverage at ceremonial staging habang pinananatili ang formal protocol sa SONA Day at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Sa ngayon, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa Batasang Pambansa Complex. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa bilang na 271 na mga kongresista ang lumagda sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ito ang inihayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kabilang sa mga lumagda ang mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte na sina dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao Occidental Representative Claude Bautista. Si Congressman Bautista, isa sa mga nagsilbing campaign manager ni Vice Presidente sa 2022 national elections. Ilang neophyte lawmakers din ang nagbigay ng suporta kay Congressman Romualdez bilang House Speaker ng 20th Congress, gaya ni na FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paul Manzares at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tinatayang nasa 314 ang membro ng Kamara sa 20th Congress. Kinumpirma ng tagapagsalita ng International Criminal Court o ICC na si Fadi El Abdallah na walang pagbabago sa status ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng ICC spokesperson na nananatili rin sa loob ng ICC Detention Center ang dating Pangulo ng Pilipinas. Ito ang tugon ng ICC sa issue na nakalabas umano ng detention facility ang dating presidente. Sinagot ng economic aid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lumabas na balitang malulugi ang Pilipinas sa nangyaring negosasyon sa Estados Unidos sa pataw na taripa. Ayon kay Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go, pinag-aralan nilang mabuti ang pakikipagnegosasyon sa US. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi rin po ito totoo. Magagaranti ko po sa inyo, talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Lahat ng where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. Pinabulaanan ni Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go na malulugi ang sektor ng agrikultura dahil sa zero tariff na ipinataw sa mga produktong inaangkat mula sa Estados Unidos. Ayon kay Secretary Go, ang papatawan lamang ng zero tariff ay ang automobile, wheat at soya na mula sa US.
tiniyak anya ng pamahalaan na mapoprotektahan ng mga produktong pang-agrikultura na dito sa Pilipinas ipinoproduce. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang tarifa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Dagdag pa ng economic aid ng Pangulo, hindi naman maaapektuhan ng Pilipinas dahil sa zero tariff sa mga sasakyan na manggagaling sa US. Pakinabang naman anya ang magiging resulta sa pagpapataw ng zero tariff sa wheat at soya. Unang-una po, ang wheat, bababa po ang presyo ng mga pandesal, ng mga tinapay sa Pilipinas, no? Ang soya naman po, ito po ang feed material po ng ating mga pork, mga baboy, mga manok. Ito po yung tsaka po yung mga isda. Ito po yung feeds na kinakain po ng mga hayop that we produce domestically. Dagdag pa ni Secretary Go, hindi pa rin naman tapos ang negosasyon dahil patuloy pa ang pag-uusap ng technical groups ng dalawang bansa ukol sa 19% tariff na ipinataw ng US sa mga produkto ng Pilipinas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang pag-iensayo ng boxing sa Campo Crame. Ito'y bilang paghahanda sakaling matuloy ang laban nila ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Well, hindi naman sa patol, There was a challenge made and I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just grabbed it. Umabot sa 6 rounds ang unang araw ng ensayo ni Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III sa boxing gym sa Campo Crame para sa posibleng charity boxing match nila ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa General, bagamat boxing ang isa sa sports niya noong nasa akademya pa siya, ay matagal na siyang walang practice kaya medyo hiningal daw siya. Pero itutuloy niya aniya ito bilang tulong na rin sa mga naapektuhan ng bagyo. Mahina na nga ako pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Matanda na tayo at sabi nga ng trainer ko, mahina na ang hangin kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito. May lakas pa naman. Tapos yung niya, siyempre yung speed kasi sir, mababawasan gawa yung resistance kasi kulang. Okay. First time na sir, kababalik lang yun ng training. 6 months na kami sir, mahigit na mag-7 months na kami hindi nakapag-training. Sa tweet ni Senator Panfilo Lacson, sinabi nito na nag-aalok din ng venue ang isang hotel para sa Torre Duterte boxing match. Subalit, kinumpirma ni Chief PNP na nakuha na nila ang Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Tiniyak ni Chief PNP na pupunta siya sa Rizal Memorial Coliseum sa linggo. Dumating man o hindi si Acting Mayor Baste Duterte para mamigay ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Yeah, actually meron kasi kaya nga this coming Sunday marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and at 9 o'clock, whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din si General Torre sa mga Pilipino na nagpapakita ng interes sa posibleng boxing match nila ni Baste. Sa ating mga kababayan, ako nagpapasalamat lamang sa kanilang mga interest, sa interest na mga ibinigay dito sa event na ito. At maraming salamat sa mga nagsuporta, sa mga nag-pledge ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang pinaka-importante rito, ating mga kababayan na magiging beneficiaryo nitong event na ito. Lea Ilagan, UNTV
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng panibagong kondisyon si Davao City Acting Mayor Baste Duterte para matuloy ang kanilang charity boxing match, the Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III. Ayon kay Acting Mayor Baste Duterte, dapat magpa-drug test ang lahat ng elected government officials para matuloy ang kanilang boxing match. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 2:8 hanggang 9 na nagsasabi, "Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.